Okay, so andyan na yung bus na sasakyan natin papuntang hindi pa natin yung sasakyan, papuntang Buhangin lang siya, no. So itong area na to dito sa may PRC, sa may Freedom Park, Davao City ay to dito, bali bound for Panakan and Buhangin. So siya, dalawang ruta. Pero isa lang yung pilahan. So, ipang ilang araw na ba ngayon sa Davao City bus, interim bus system namin. So, nag-start kami dito, December 5. So, ilang araw na ba nakalipas? 15, 17 days, 11 days na. So, ang dito, ang pilahan ay isang pila lang, tapos ganyan yan. Kunyari, ang biyahe mo ay pabuhangin. So, sakay ka na lang papuntang Buhangin. Kung punta mo na yung Panakan. So, kunyari, dalawa sila magkasunod. Sometimes, pansin ko dito, magkasunod sila lagi. So, yan lang. Medyo pinag-aralan to panigurado. Ito ating mga taga City Transportation Office natin. O sino naman yung departamentong may kinalaman, no, sa ating public transportation dito sa Davao City. So, panigurado, inaayos nila to, pinag-aralan, kinukulikta nila yung mga comment at mga suggestions and recommendations, no. Suggestion ng mga natin, mga passengers, mga mananakay. So marami siyang mga ako ba masasuggest ko, no, bilang isang nakatry din na sumakay. So yung pilahan walang upuan, no. Tapos wala ring waiting shed, no. Kahit yung ganyan nito ba na may canopy. Pero pwede naman siguro, no. Bakit hindi nila ilipat doon yung abangan? Imbes na dito sa area dito nakatayo ang mga tao. Bakit hindi na lang doon sa kabila? Diba? Sa may canopy area, para kung uulan tsaka mainit man ay may lilim, may sisilungan. So Buhangin ang ruta nito, kaya hindi tayo sasakay. I-vlog lang natin. So bali bali problema. Ano ba mga problema? Ano ba mga pwedeng gawin dito? Ano ba ang kulang sa ating Davao City bus system? Yan nga, yung pilahan sana dapat iba-iba. Since dalawa ang ruta dito na area, dalawa ang pupuntahan, Panakan and Buhangin. Sana ihiwalay, hindi ipagtabi or hindi isama, hindi i-mix yung Panakan and Buhangin. So gaya niyan, Buhangin, pwedeng doon sila sa kabila, Buhangin. Dito naman yung tawag nito, Panakan. Pero syempre, sila nga nakakaalam dyan, mga taga City TMO, taga kung sino man yung mga in-charge na departamento sa ganyang trabaho. So may mga nagsasabi din na pag-usapan natin yung mga komento nagsasabi na na-ignorante daw yung mga taga Davao kasi first time natin nagkaroon ng ganito. Hindi naman yata kami na-ignorante, like happy lang kami, masaya, nakatuwa. At ito pa, kino-compare pa kasi itong Davao City bus system natin sa bus ng Taguig sa may BGC, sa Taguig, sa saan pa? Taguig lang yata yung naalala ko na kinumpara. Tsaka sa Cebu. Kinumpara nila yung bus ng itong Davao bus system natin dito. O ito ating Davao City bus. Kinumpara nila sa mga bus na nananakbo sa may somewhere in IT Park and El Corso. Yung mga ganun, di ba? Sa may SRP ng Cebu, no? So, kinumpir nila yon kasi daw libre hindi siya libre sakay. Oo daw nung una libre sakay, pero nung tumagal hindi na. Example, may bus ng SM. Matagal silang may ganon, pero yung bus nila luma kumpara sa ating bus ngayon. Tsaka first time nga kasi talaga sa Pilipinas. Whether you like it or not, mga nanonood dyan ng mga hindi taga Davao City. Whether you like it or not, first time ever sa Philippines na nangyari, nagkaroon ng 10 world-class, high-tech, high-end, modernized bus na ang bumili ay city government at ito ay pinasakay ng libre. Sige nga, first ever ha. Meron na nga sige, maaring mas nauna hindi rin natin masasabi pa lang mauna. Hindi ko talaga tatanggapin yung idea na mas nauna ang Quezon City sa Davao City na nagkaroon ng bus, libreng sakay na bus na city government funded or subsidized. Kasi meron na kami ditong biyaheng Duterte buses, marami yan. Patagal na yan. Sino nakalan dyan? 2010, 2009, 2008, 2007. Mga panahon na yan. May mga ganyan na sa Davao City. 911 nga pinakauna nga kami sa Pilipinas, di ba? Meron kami since 2001 o 2003.
O meron na kami dito 911, meron ba kayo niyan? O di ba wala? Hindi kami ignorante dito, sadyang ano lang mga taga Davao. Grateful lang kami. Bino-voice out lang talaga namin yung aming kagalakan, no, sa mga Duterte. Dahil nga sa ano sila, meron silang utak, meron silang initiative. Hindi na sila kailangan pang kulitin, hindi na sila kailangan pang pagsabihan ng maraming tao. Hindi na kailangan antayin na may sakuna para lang a-action agad, parang ganun. So, tingin nila ay kailangan talaga ng madlang people, edi gumagawa sila ng paraan at sinakatuparan, ganun. So, mga nasasabi dyan na Davao City bus namin ay huli na. Hindi first ever yan nga yan. Sige nga, pakinimbrap na yung mga syudad sa Pilipinas na mayroong libreng sakay. Hindi yung hindi private ha. O, baka isama yun yung mga BPO dyan. Siyempre, may mga free shuttle bus talaga yan. Normal lang yan sa ibang bansa nga eh. Wala, normal lang talaga. Dito naman sa Pilipinas yung walang ganyan masyado na dapat ka obligado yan eh. Libre sakay, marami kayo. Meron kami Tifasco, Ateneo, Assumption College, Holy Cross of Davao. Mga namin dito, mga private company. Meron silang mga free shuttle bus. So, yung tinutukoy nila kasi basta may maiabang lang, oo. Ba't kasi ayaw yung na lang, maging happy na kayo sa mga taga Davao City. Marami pa rin ingit eh, maraming suya. So, ang Davao City, first time ever sa Pilipinas na nagkaroon ng nakabili ang isang city government ng 10 buses na high-tech, high-end, world-class, international level. Ang ganda. Ang daming mga features na napaka-high-tech, di ba? So, only in Davao City. First ever in the Philippines. So, yun yung namin dito. Pinipilahan ngayon. So, gaya ang sinakyan natin dapat, sasakyan natin is Panakan. Hindi ko alam kung para saan yung itong sasakyan natin. Basta dalawa ang ruta papuntang Panakan. Ang daanan, ang isa ay Alyongto, Cabagyo, GP Cabagyo. Dito, tapos GP Cabagyo. And Bahada, tapos Alyongto. Tapos Buhangin, Panakan. Kasi ang isa naman, yung nasakyan natin minsan ay Via Arcastillo sa Asa. Tapos yan, Panakan. Yun lang, sinira ko lang dito habang ako'y nakapila. Naisip ko lang na yan yung namin dito. Konting problema sa mga mananakay ng free rides ng bus system, Davao City bus system. I'm not complaining actually Wala. Hindi ako na-complain. Ano lang yun, suggestion lang yun. Malay natin, baka mayroong isa, dalawa sa inyo dyan na nakapanood, napakinggan ako at mayroon pala kayong andyan pa kayo natatrabaho sa departamentong may kinalaman na siya mag-a-address sa ganitong mga problem natin dito as mananakay nga ng mga passenger. At maipabot ninyo sa inyong mga head, mga amo, mga bossing. Yan lang, Davao City. Davao City bus system topic. First ever ba siya sa Pilipinas? The answer is yes. Okay ba siya sa mga taga Davao? Yes. Very yes. Meron lang konting problema pero yan, manageable yan. Alam kong pinag-aralan pa yan ng ating administrator.